Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayong araw ng Lunes, April 8 ba? 2024. Bilis ng araw, no? April na. At siyempre tomorrow and the next day will be holidays. Anak ng baka. Araw ng kagitingan. Siyempre, magbigay tayo ng pugay sa mga magigiting nating mga kababayan na kung hindi sa kanila, hindi natin nakamtan ang kalayaan, no? So, we have to be very thankful to yung mga heroes natin, no? Yan po. At bukas ay ipagdiriwang natin yan. At sa susunod na mga araw na, so Miyerkules naman, pagtatapos ng Ramadan, yung ating mga kapatid na Muslim. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon, alam nyo, ang buhay natin, pahirap ng pahirap eh. Kaya nga po itong topic na aking ibibigay po sa inyong pakikinig ay harinawang maging makatulong sa ating lahat, kasi ito po ang problema nating lahat eh. Ano po ba yung problema natin? Usapin ng quality of life versus trabaho, no? Sino ang dapat makinig dito? Lahat ho tayo, may trabaho, wala, pero mas lalo ho yung may trabaho. Kala nyo masarap ang buhay ho ng may trabaho, mas lalong grabe ho, no? At sabi, ang pag-uusapan ho natin dito ay yung work-life balance. Paano ma-resolve ang mga problema? Ang hindi nyo lang po alam, napakadaming problema. Kahit po yung mga nagtatrabahong mga tao, lahat po tayo may problema, ano? Ito nga po, sinasabi rito work-life balance. Balance, yung weight po ba na binibigay natin either sa work or life, ano yung mas binibigyan natin ng pagpapahalaga? Siyempre may conflict ho dito, yung isang tao torn between work and life, no? Pareho yung kanta, torn between two lovers, pero two lovers yun. Ito hindi ho eh. Ito ho between our trabaho at ang ating buhay. Ang buhay ang pinakamahalaga, siyempre. Ano ho ba yung muna nating dapat pahalagahan? Siyempre, sasabihin natin, buhay. Paano tayo makapagtrabaho kung walang buhay? Paano nga naman? Tama po yun. Pero, paano naman tayo mabubuhay kung wala naman trabaho? No? Parang ano ho eh. Ano ba yung mauuna? Yung chicken ba o yung egg? No? Hindi natin ho maintindihan no? Pero maraming mga konsiderasyon ang atin dapat na isipin kapag tayo po ay nagtatrabaho. At tatanong ko lang ho sa inyo, naka-encounter na ba ho kayo ng taong ubos na ang oras sa kanyang pagtatrabaho? At anong klaseng buhay meron siya, no? Kasi napupuyat, tapos alam nyo, yung tao minsan hindi makatulog, no? May sleep problem. Parang ako ho yun, no? At sinasabi po nila, as we grow older, ang hirap ho makatulog. Pag nagising ka na sa gabi, ng alanganing oras, 1:00, 2:00, ang hirap na hong gumawa ng tulog. So much so, kung kayo po ay nagtatrabaho, kung may trabaho kayo, kinakailangan at least mga 8 or 7 hours good sleep ang requirement sa atin. But then kung hindi ho tayo makakasunod doon, may problema ho tayo dyan later on. Di po ba? Kaya nga ito
talagang dapat na pag-usapan ang pagpapahalaga sa ating buhay o sa trabaho, no? Kailangan talagang kailangan nating gawin 'yan. Pero bago ho 'yan, gusto nating pasalamatan yung mga taong sumusubaybay sa atin, Kuya Chot Velasquez, Miss Grace Ann Villato. Hi Tita Mel, miss you. Miss you all there na po. Watching from Caloocan City. We miss you also, anak. So, nag-enjoy yung ating magandang sekretary sa itong nakaraang weekends, and nakita natin yung mga post niya. Talaga namang she enjoyed, and we are so happy for her. No, so yan nga, binabalanse niya kasi yung work niya at saka yung buhay niya. Talaga kasi, syempre, alam niyo, iba po yung single ka kaysa sa married life, no? Pag single ka, anything you can do. Anything you can go, anytime, no? You can go kung saan mo gustong pumunta. But then, if you have a family, kahit na wala ka ng mga anak, silang lahat nagsilaki namin, sarili na lang kanya. Kayong dalawa lang natira, may natitira pa palang dapat mong pagsilbihan. Anak ng baka, yun ang pinakamahirap, no? You cannot do anything para sa buhay mo. Silberito, silberon, lalo na po kung ang nakasama nyo ay Don Quixote de la Mancha, no? Mahirap po 'yan, no? Talagang gagawin mo ang lahat para hindi ka masira sa obligasyon mo. Alam nyo, minsan nasa tao po 'yun Pag iniisip mo yung dapat mong gawin, yung obligasyon mo, kahit nabubwisit ka, napapagod ka, you still have to do it, no? Ganun talaga Ganyan talaga yung taong may isip, yung kanyang obligasyon ay ginagawa pa rin niya sa likod ng siya ay pagod, siya ay nagtatrabaho, siya ay maraming iniisip, kulang sa pera, etc. etc. Ang dami po nating dapat na ibigay sa mga konsiderasyon sa ating mga mahal sa buhay. At any rate, sana po ay magkaintindihan na yung mga magpapamilya, no? Kasi yan ho ang pinoproblema Kasi si Mrs. walang iniisip yan kundi pira. Ang hindi niya iniisip yung mister niya, lahat ginagawa, no? At alam nyo, pag nakatagpo ho kayo ng taong yung na pangasawa nyo, although hindi siya masyadong malakas kumita sa ngayon, marami ho siguro siyempre mga pagkakataon din naman na siya naman ay kumita. Dapat maintindihan nyo rin, no? Hindi naman ho lahat ng buhay ay pera-pera. Pero sasabihin natin, kasi nagpapaaral kami, tama po yun. Pero lahat po tayo may kanya-kanyang problema. And we have to have that considerations every now and then. Hindi ho pwedeng yung puro atin na lang ang ating pag-iisipan. Lalo na po kung nakikita nyo very, very responsible naman ang inyong espauso, no? Kung hindi na irresponsible naman at kung ano-ano lang ginagawa niya, siguro pwede nyong isipin yun. But if you see, and if you know that your spouse is really doing a lot of things para ma-improve yung inyong financial problems, at hindi lang yun, ang number one is yung relationships within the family is really yan, mahirap po hanapin na ngayon sa ngayon yan, kaya pahalagahan nyo ho, kasi pagka yung mga ganyan ay pinakawalan nyo pa at nawala, alam nyo yung kutsara, pagka nandiyan dyan sa hapag, hindi natin pinapansin, pero pag wala na yan, iniisip natin, kailangan natin kutsara, serving spoon, etc. Na ganyan, no? So, yan po ay mga naalala ho natin yung mga pagsusumikap ng bawat isa. Minsan naiisip natin, nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa ating mga kalusugan, no? Pero ang hindi nyo po alam, pag tayo ay hindi na malusog, palagay ko mas lalo tayo magiging burden sa ating pamilya, no? Sabi nga yung mga nagtatrabaho, trabaho ng trabaho yan, pero sapat ho ba yung mga oras na binibigay nyo sa trabaho o lumalabis, no? Tsaka ang problema pa ho yung transportasyon. Gaano kalayo ang trabaho mo sa iyong bahay? Yan pa ho ang malaking problema sa buhay, no? At yung iba naman, lalo na yung mga kababaihan, nagtatrabaho para lang makatulong sa pamilya sapagkat hindi na po ngayon uso na iisa lang sa family ang nagtatrabaho. Kung kaya't
pati mga kababaihan talagang nagsusumikap na magtatrabaho. Pero pag ang mga kababaihan ay nagtrabaho, mas mabigat ho ang dating sa kanila kasi pagdating sa bahay sila pa rin ang kikilos eh. Hindi nyo po ba napapansin yun? Na pagod na rin si Mrs. na magtrabaho. Pagdating sa bahay, hindi na lang kumikibuho yan, pero sa totoo lang halos gusto na lang niya humilata na sa pagod. Kasi sa layo ng bahay sa trabaho, at the same time, nag-iisip pa ng mga dapat na isolve na problema sa financial, no? Pagkatapos, pagdating pa ng bahay, siya pa lahat, magluluto, lahat na. Alam niyo po, pag pinagsama-sama niyo yan, talagang matindi ho ang problema niyan no? Kaya nga, yung mga iba naman na kababaihan, nakita nyo kung minsan, wala din ho yung sinasabi nating mataas ang pinag-aralan. Anong ginagawa ng mataas na pinag-aralan? Kasi principal siya o teacher siya, pero ang hina ng sweldo. Alam niyo naman po dito sa atin, no? Yung mga professionals natin nagrereklamo, hindi makaagwanta sa maliit na sweldo. Although professionals, civil service eligible, etc., etc., lahat na nandyan, pero hindi sapat. So, anong gagawin ni Mrs.? Apply sa labas ng bansa. Kahit na hindi ho sapat doon sa kanyang natapos, nag-a-apply bilang domestic. Ang sakit. Marami po kilala niyan, mga co-teacher ko ho dati. Domestic helper nagpupunta sa ibang bansa kasi kung ikukumpara niyo po, wag naman magagalit sa atin ng ating pamahalaan, ang sweldo ng isang guro at saka isang domestic helper sa ibang bansa mas malaki pa. Kaya nga ho sila ay yung iba nagsusumikap na pumunta pa ng ibang bansa. Yung iba nga, doktor, nagiging nurse pa no? Sapagkat ang mga nurses sa ibang bansa, lalo po sa Amerika, mga big time earner ho yan, no? Kaya nga, pag naalala ko yung aking isang manugang na doktora, minsan nakwento niya sa akin, yung kakasamahan ko, kukuha ng nursing. Sabi ko, bakit? Balak mo ba yun? Hindi nakwenta ko lang. Ibig sabihin, professional doctor ka na magna-nursing ka dahil nga ang taas ng sweldo ng mga nurses sa Amerika. One of the highest paying job sa Amerika po yan. No, kaya naalala ko po yung anak kong magandang lalaki, no? Nung siya ay estudyante, kukuha na ng kurso, nagalit pa sa akin. Huwag nyo na akong pakialaman sa karir ko, ma. Ako gusto ko maging piloto. Ha? Piloto? Babarilin na lang kita. Baka nagsasanay ka sa pagkapiloto, nabagsak pa aeroplano mo, sumakit pa ang puso ko. Ako na lang babaril sa'yo. Hindi, sabi ko. Kailangan mag-nursing ka. Kasi noon nakapunta na ako ng Amerika mga twice or thrice na nga. At saka napag-alaman ko po, syempre, na one of the highest paying job sa Amerika is nurse. Mga nurse. And so, sabi ko sa anak ko, pagdating ng panahon, dadakilain mo yung decision mo. Diba? Napilitan siya. Sabi ko, sige, magpalit na tayo ng damit pag hindi ka nag-nursing. Napilitan. Nag-nursing po dyan sa, Emilio Aguinaldo College, no? Katakot-takot na problema pa binigay sa akin. Alam niyo po ba, nung nag-nursing yan, hindi ho problema sa hindi makapasa. Brilliant yung anak ko, kaya lang sobrang yabang. Kasi alam niya, magandang lalaki siya, kaya nagkaroon ng problema. Pero sa ganun pa man, nakatapos ho siya. No? Hindi ho sa academic ang problema niya. No? Nakaaway niya ho yung isang gwardiya sibil doon na alam niyo, ang may-ari po ng EYAC, mayayaman yan, mga campus. Wala naman silang anak. General Cicero Campos, ang asawa ni ano ba yung pangalan ng babae? Doña Campos yun wala silang anak. Yung pamangkin nilang gwardiya, nabwisit dun sa anak ko. Kaya yun, nagkaroon siya ng problema because of non-pinning of ID. Gusto siyang patalsikin sa EYAC, pero hindi nila magawa sapagkat maganda yung records ng anak ko at alam nyo, graduate ng letteran yun 99 ang nakuha nun bago makapag-college siya sa
ano ba yun, yung binibigay sa high school, no? Kaya nung siya napunta sa NCEE, nakakuha ho, isa lang ang mali. Talagang brilliant na, gwapo pa, mayabang pa. Kaya ganon. Yun na nga po, naging nurse na siya ngayon at siyempre masaya naman ang buhay nila. Ang napangasawa niya is ang aking manugang na si Eileen, nurse din. So, ang kanyang dalawang anak ay napapaaral niya ng magagandang kurso. Yung isa aviation, yung isa ay nursing. Only the rich can send their children to college. Alam niyo po ba sa Amerika, ganyan. Unlike dito sa atin sa buhay sa Pilipinas, kahit dito tayo, kahit na yung magsasaka, nakapagpapaaral sa koleyo. Kaya tayo din ay magpasalamat, no? Doon sa Amerika, pagka mahirap ka, pero yung magsasaka ron, iba naman ang magsasaka rito. Pag magsasaka ron, talagang mayamang ka. Yan ang ibang napakalaking mga kaibahan ng mga professionals doon sa Amerika at dito. Kaya nga sinasabi natin, yung pagpapahalaga sa trabaho ay nakukuha rin dahil sa pagpapahalaga natin sa ating sarili na maging isang professional. Sabi nga po, nakataya ang ating kinabukasan sa pagiging masipag natin at may pangarap. Paano ba mangarap sa daigdig? Siyempre, gusto nyo maging professional. Kung kayo pakalat-kalat lang sa kalye, paano kayo kikita ng malaki? Lalong kahirapan at puro hirap na lang ating daranasin. Pero hindi po, sabi nga, hindi po kasiguruhan na ikaw ay isang professional ay magiging maayos ang buhay mo. Nasa diskarte mo yan. Kasi po, tayo, maraming professional dyan na kilala natin. Pero ano nangyari? Walang nangyari sa buhay kasi hindi rin niya ginamit ang kanyang pagiging professionals at the same time, kulang sa pagsusumikap, medyo ibang klase, no? Kaya nga po, ang pagpapahalaga natin sa ating trabaho ay maganda rin. Pero syempre, yung buhay natin muna. So, bago tayo magpahalaga sa trabaho, buhay natin muna, pahalaga natin. Pero bago ko makalimutan, gusto ko pong batiin yung ating kaibigan. At ako po ay nagtataka. Si Sir Sammy Gabot. Sir Sammy Asentado Gabot. Kumusta po kayo, sir? Kasi hindi ko na po nakikita yung mga nyo sa mga post nyo. Ako po ay nag-aalala sa inyo at nababagabag. Kumusta po kayo, sir? Tinatawagan ko po kayo the other day sa inyong telepono sa Messenger pero wala pong sagot. I hope na you're fine and nasa magandang kalagayan, sir. At nabalitaan ko po yung isa nating kasamahan na yung isa sa mga sa mga publishing si Ike Ike ano ba pangalan ni Ike? Hindi, yung batang isa sa mga kasamahan ni Sir na may sakit din. Kumusta ka na, anak? Ike. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At si Sir Asentado, magparamdam naman po kayo, sir, para medyo maibsan kami ng pag-aalala sa inyo. So, magpatuloy po tayo. At ganun din po naman ang aking pinakamamahal na principal, Dr. Loida D. Diaz. Ma'am, kumusta po kayo? At alam niyo po, lagi ko pong dinadalangin ang inyong kalusugan at sana'y maging maayos na po yung operation nyo sa lalo madaling panahon. So, Fernando Hota, meron nga doon tapos ng accounting pero mas gusto pa ang magbasura dahil sa mas malaki ang sahod sa Amerika. Wow! Yan ho ang sabi ni Fernando Hota. Doon sa Amerika, he's talking about America. Opo, totoo yun. Pero alam niyo po, nung ako'y nasa Amerika, ilang beses ako nakapunta dyan, nagtrabaho din ako. Sabi nga po, ang iyon dapat lang magawin doon, maging masipag. At syempre, you cannot choose the kind of work that you're going to do. Huwag ka lang mapili, kailangan makapagtrabaho ka at least 2 trabaho. Pag isa lang po trabaho nyo, sorry ka.
pulubi, labas mo doon. Kasi yung trabaho mong una, pambayad mo lang yung sa apartment mo, sa titirahan mo eh. Tsaka doon ho, hindi pwede rin maging 3 buwan, 4 na buwan ang iyong upa, eh hindi mo nababayaran. Sa unang upa mo pa lang, sa unang buwan pa lang na sumablay ka, may notice ka kaagad. Second, layas ka agad. Ganun ho doon. Kaya talagang dapat, at saka sa Amerika po, yung mga non-professional, yung mga, anong tawag doon sa mga ganong klaseng trabaho? Blue collar job. Yan bawa ano kayo ng ayun, may sinasabi maglilinis ng basura, etc. o gagawa ng mga kung ano-anong mga sira-sira diyan. Wag lang yung sira ulo, ho. Plumber, yan. No? Malalaki ho sahod niyan. No? Talaga totoo po yan. Kaya nga sinasabi ho sa Amerika, ang doon ho, ang inyong kailangan doon wala kayong pagpipili sa trabahong inyong gagawin. As long, syempre, yung hindi masama, no? Hindi naman masama yung maglinis kayo ng taco beds di ba? Pero dito sa atin, kinahihiya natin yun, no? Ang yayabang ng mga jatulo ngayon, no? Alam nyo, may nakausap nga ako sa jatulo. Ay, nako, babakasyon ako. Sabi niya, babakasyon pa yung amo hindi nga makapagbakasyon siya, gusto pang magbakasyon. At any rate, sabi po ni Miss Grace Ann Billato, yes po, Tita Mel, enjoy life lang po with diskarte. As long as healthy at as long as single pa po. Wow. Hindi nga ako single double na she's talking about herself. Ayun talagang napakapalad nitong si Miss Grace Ann Billato. Lalo na kung sino man yung mapalad na makakaisang puso. By the way, I want to say congratulations to the 2 couples to be wed on April 8. April 10 ba yun? April 10, that's on Wednesday. At tayo po ay napiling isa sa mga ninang na gagawin po dyan sa Velasquez Tondo. Opo, si Sheila and Ryan. Ang kanya pong mapapangasawa, isang Japanese national. Napakagwapo na, napakamabait pa. Yan importante, di po ba? Kinakailangan, pipili kayo ng mabait. Ano nyo yung mapera, di naman kayo makakatikim ng pera niya. Baka ni hawak, di kayo mapahawakan ng pera, no? Alam nyo, iba yung kultura ho ng Pinay. Ang mga Pinay, ang gusto niyan, lahat ng pera sa bulsa niya ilalagay. Tapos yung mister niya, wala lang. Diba? Kawawa, no? Sabi nga, maltreated daw yata yung mga lalaki. Eto, nagre-reklamo. Napakagaling pa naman ito aming executive assistant dito Sabi ko nga, nako anak, dapat pinapahalagaan ka kasi napaka-brilliant mo at saka makatao. Kaya nga sabi ko, bihira na ngayon ang ganyan tao. At any rate, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ano ba ang talagang papahalagahan natin? Siyempre, trabaho ba o ang ating sarili? Both, di ba? Dahil kung wala po tayong trabaho, siyempre, malungkot din tayo at baka malamang magkasakit tayo. At siyempre bawal magkasakit. No? Kahit may trabaho tayo, alam nyo naman, sa taas ng bilihin ngayon. Ang iniingat-ingatan po natin yung may magkakasakit sa ating pamilya. Dahil pag medyo, pag medyo nakita ko yung husband ko, sumisinghot-singhot na. Kinakabahan na naman ako No? Kasi, ibig sabihin, magkakasakit na naman. Punta na naman sa ospital. Mahina naman ho dyan ng less than 100,000 pagka inabot kayo ng less than a month sa ospital. Alam nyo naman ho sa private ho yan. Ngayon, kung gusto nyo naman sa public, magtiyaga kayong pumila hanggang hating gabi. No? Madaling araw pa lang, hindi pa kayo makakatulog. No? Sabi ho ni Mr. Hota, pero kung maibibigay ng gobyerno ang tamang pasahod sa ating mga kababayan, wala nang mag-abroad. Oh, thank you very much sa iyong sinabi, Mr. Fernando Hota. Totoong-totoo yan. Pero alam naman natin na ating pamahalaan ay ginagawa ang lahat ng ating
Presidente Bongbong Marcos Jr. na gusto nga niyang, ang sabi nga niya kung maaari lang ang mga Pilipino wag nang umalis, dito na lang, no? Kasi tayo maraming mga maraming matatalino sa atin. Magsama-sama na lang tayo dito at magtulungang maitaguyod ang ating ekonomiya, no? Lalo na po ngayon, marami tayong kakulangan sa mga health professionals. Tama ka dyan, Mr. Hota. Marami tayong kakulangan sa mga health professionals, yung mga nurses natin, nagpupunta sa ibang bansa dahil wala Not even 1/4 ang taas ng sweldo, ang napakababa, no? Pero sa ibang bansa, kapag sila ay naging nurse doon, lalo na ikaw isang chief nurse, wala kang problema sa pera, no? Yan ang pinaka maganda. Kaya nga yung quality of life nakatuon ho yan sa quality ng trabaho natin. At syempre, pag nagtatrabaho tayo, ang dami hong mga bagay-bagay na atin pong kinakailangan bigyan ng konsiderasyon. Ano yun? Yung ating pagtulog. Sapat ba yung iyong pagtulog? Sapat ba sa palagay mo ang kinikita mo para yung iyong health ay kumbaga mapapabayaan ba, no? Ngayon, nag-iisip ka, parang hindi sapat yung kinikita ko doon sa akin trabaho. Mag-iisip ka ngayon, tapos nakukonsumi ka pa dahil yung boss mo, demonyo. No? Tapos yung mga kasama mo, mga limatic, no? Parang ganon, na nakukonsumi ka. Wag ho kayong magtaka. Maging sa private at public works, talaga yung mga ganong trabaho, andiyan dyan ho, nakikisalamuha tayo sa tao. Tandaan nyo po, mga kadiskarte ko, ang tao malupit. No? Talaga hong may kalupitan. Bakit? Pag nakitang wala kang pera, kahit mabait ka, wala ka, salbahe ka. Pero kahit salbahe ka, demonyo ka, mamamatay tao kapag may pera ka, oy, galing pare ko, kumusta ka? Okay ka? Pogi ka? Bakit ho kaya ganon? At siyempre, kahit na ang isang taong nakagawa ng simpleng tinatawag na krimen, nagnakaw limbawa o ng snatch because dahil sa kanyang pangangailangan. Pero hindi ho natin 'to kinukonsente, no? Ang sabi ho nga natin, hindi sapat na dahilan ang kahirapan upang magnakaw o gumawa ng kasamaan. Marami pong paraan pagka tayo gusto natin. Habang meron tayong lakas, ipakita po natin na kaya nating mabuhay sa magandang paraan na hindi tayo magnanakaw. Pero sa kasamaang palad, may mga kababayan po tayo na bigla na lang nanloloko ng kapwa. Yung mga scammers dyan. Abangan nyo po meron tayong tatalakayang scammers na talagang sinisika pa lang po natin na makuha ang lahat ng detalye. Yan po ay ating tatalakayin. Isang guro na kasamahan ko ang kanilang biniktima. Hindi lamang dahil sa isang guro na kasamahan ko ang kanilang biniktima. Ang dahilan kung bakit po gusto kong talakayin ito in the next episode, kundi gusto ko hong ma-end na, matapos na ang kabalbalan ng mga tinatawag na mga scammers na to. Dahil kawawa ang ginagawa nila sa mga taong matitino, no? Katulad ng aking co-teacher na hindi ko na po babanggitin, pero sinasabi ko po sa inyo, iniipon pa muna natin po ang yung mga sapat na ebidensya dahil talagang tutulong po ang ating studio para sila po ay mabigyan ng talagang kalutasan na matugil na sila sa kanilang pag-i-scam. So, yan po, balik po tayo doon sa ating sinasabing work-life balance, no? Yan na nga po ang sinasabi natin. Kailangan balansihin natin ang ating pagtatrabaho at ano ang katuturan niyan sa buhay na ating tinatamasa. Nakakapag-enjoy pa ba tayo? Walay, di ba? Hindi na makapag-enjoy kasi pamasahe lang, ubus na no? Tapos, tipid na tipid pa sa pagkain. Pero yan, mga professionals, no? Kaya nga po, yung tinastamasa nating buhay, para hubang hindi sapat doon sa ating pagsusumikap. Ngayon, iniisip ng iba, teka, mag-entrepreneur na lang ako. Okay sa alright dahil
may konti kang nag-ipon, nag-venture ka sa isang maliit na business, pero sumakit ang ulo mo at nabwisit ka lalo dahil nalugi ka, anak ng baka, sa loob mo. Buti pa, hindi na lang ako nag-business. Kung ako yung nagtatrabaho, 15-30, meron akong tinatanggap kahit na papano. Yan talaga, no? Alam niyo po yung pagkukumpara sa mga buhay natin at sa mga nararanasan natin. Wag na natin yan, linangin ang mas maganda. Bigyan ho natin ng pagpapahalaga na, ganito pala ang dapat kong ginawa. We learn from our mistakes and experiences. Ganun dapat ho, no? Wag na natin sisihin yung sarili natin, ba't ba ako nag-venture pa sa ganyan? Lalo ako natalo, no? Wag po. Kung meron kayong ginawang sa inaakala nyo yung makatutulong sa inyo, go on and wag ho nyong sirain yung inyong mga pagpupunyagi. Just sa tulong ng ating Panginoon at syempre sa inyong pagsusumikap, sa ating pagsusumikap, ang lahat ng po yan ay sabi nga in His time. Pag nakita niya na talagang tayo ay really very serious and determined to do things like that para sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sarili, bigbibigyan niya po tayo. Kaya magsumikap po tayo. Sabi ho ni mabuti ang mga nagtatrabaho sa Pagcor, milyon ang sahod ng mga buset. Sabi niya, buset daw. Pagcor, he's talking about Pagcor. Alam niyo naman yung Pagcor, pagkasugal, di ba? Pagkasugal, siyempre may pera. Hindi naman pwedeng walang pera yan. At yung mga estratehiya nila, natural, pabor sa kanila yan. Kung hindi, magsara na kayo pag hindi kayo kumita ng milyon. Di ba? Ayan. Shout out po sa kaibigan nating magaling sa BOC na si Malik Tumundok ng custom ng Clark. Sana makabalik na siya sa Davao Port. Ayan, sabi po ni Fernando Hota. Okay. Yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Tandaan niyo po, i-balance natin ang ating pagtatrabaho sa kind of life that we are having and that so that we can enjoy kahit mamamasyal sa luneta na walang pera. Okay, sa alright lang yon, di po ba? Yung at least may time ka na mamasyal ka kahit na dyan lang sa tabi-tabi, pero nakikita mo ang kagandahan ng paligid. At may gusto nga pala akong i-share sa inyo. May nabasa po ako sa YouTube yun, no? Isang matanda na nasa ospital. Siya po ay nilalapatan ng sinaksakan siya ng oxygen, no? Malala yung sakit. At nung binigay sa kanya ang bill, ay namangha siya at umiyak siya. Sabi nung doktor, wag ho kayong umiyak, baka makasama ho sa inyong kalusugan. Hindi ako naiyak dahil sa bill, sabi niya. I can pay that much. But then, sabi niya, ang inaisip ko, 74 years old na ako. Binigay sa atin ni Lord ang libreng oxygen. Ano po yung oxygen? Yung atin pong hangin na nilalanghap. Tama po siya, hindi po ba? From the day na lumabas tayo sa isang maliwanag, humihinga tayo ng libre ng oxygen hanggang sa tayo nandito na sa ganitong edad. Pero nung tayo ay na-ospital, isang oxygen na isang tangke, siningil na tayo ng libo-libo. Napaiyak ko yung matanda, sabi niya. Pero hindi natin naalala si Lord na pasalamatan natin. Yun ang mahalagang mensahe ng pagkakataon po na yun. Kaya yun lamang po, pag-isipan natin mabuti, no? Kaya every day na we woke up and na muli nating nasilayan ang paligid, narinig ang mga tinig ng mga, sa amin ho kasi maraming ibon dahil marami kaming puno no? At the same time, humihinga ka dahil ang langhap mo ng hangin is free, no? Magpasalamat po tayo. Hindi natin hindi nakakalimutan po natin yung ganong yugto no? Na hindi natin man lang nabibigyan ng pagpapahalaga yung mga biyayang ating natatamo, nabibigay ng Panginoon sa atin. Wala lang, no? Pero pag nagkasakit tayo, tsaka pa lang natin siya naaalala. Yan na ho ang sabi, ang tao'y marupok.
kay daling lumimot sa Diyos na siya ang lahat ng may dulot sa atin, no? Yan, kaya yan ho, balansehin ho natin ang ating trabaho at ang ating buhay upang kahit na gano'n mang kababaw o kataas ang ating kind of work ay nababalanse natin, and at the same time we have still more time to enjoy life with our loved ones. And so, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Sana po ay wag niyong kalimutan na i-share, i-like, at of course, i-subscribe ang ating programang Kadiskarte sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel. And don't forget na i-like po yan, i-subscribe. Kaya marami pong salamat sa mga sumusubaybay sa atin, at sana po huwag kayong manghinawa. At lagi po akong humihingi ng paumanhin dahil ng mga nakarang araw, wala na naman, di tayo nakapag-programa sa dami po ng trabaho. But then, we'll try to overcome all those, mga problema dito sa ating studio. So, hanggang sa muli, and don't forget, we always say, I love you all. Bye-bye.